Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, "Ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Nooy nasa Betanya si Jesus, sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niyang sa sidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksayang pabango? May pagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin, ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ng pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, Ama ko, Wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. nagbalik siya at dinatnyan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang pati niya, sabay halik, at sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. At natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan. nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal
at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman. Hindi ko nauunawaan sinasabi mo. Sagot niya, at siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. ngunit itinatuwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila. Taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok na makalawa ang manok, ay makaitlom mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya,
ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama na ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Sa paghangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi, Golgota, ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang laksakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatang-tangong nagsabing, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus! Hinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo! Tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibabasa.
Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod ang lahat. Tumayo ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiagong bata, at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Kung nakatulog na kayo sa haba ng kwento, no? Subalit ito po ang kabuuang mangyayari sa mga mahal na araw na tinatawag natin. At ngayong linggo, ang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Subukan nyo nga pong ihampas sa katabi ninyo. Dahil marami, no? Nawa ay minsan mapapaisip din tayo, no? Bakit taon-taon ginagawa natin ito, no? Pero dapat, taon-taon din, mas nagiging malinaw sa atin yung dahilan kung bakit natin ginugunita ito. Dahil nga, sa isang sandali lang o sa isang biglaang mga paliwanag, hirap ang tao na umunawa. Kaya kailangan dahan-dahanin, unti-untiin hanggang sa maging buo o malinaw na sa atin yung kung ano ang kahulugan ng ating pong ginagawang ito ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, tumatanda na tayo. Sa mga bata na naririto, okay lang. Kaya pa nating unawain na, na yung pagwawagayway, sige lang, makikiuso lang muna tayo. Sa iba, sige, magtinda tayo kasi sayang naman yung pagkakataon. Linggo ng palaspas, kikita tayo. Ganun naman po talaga, no? Kung i-imagine natin, no? Balik tayo doon sa pangyayari. Imagine niyo lang, no? Pumunta tayo doon sa
Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang kaharian. Mayroon pong hari diyan. Ang Jerusalem ay isa sa magandang kaharian, magandang bayan. Marami po ang pumupunta dito. Marami ang mga nangangalakal o gumagawa ng kanilang pangkabuhayan. Kaya sa pagdating ni Jesus, may mga taong sumasalubong, may mga tao namang dedma, may mga taong nagpapasalamat sa kanyang pagpasok o pagdating, may mga taong nagpapasalamat kasi may kita sila. Pag maraming tao ang pumupunta sa simbahan, buhay ang negosyo. Pero hindi doon tayo tinatawag ng Panginoon para sa araw na ito. Ang pagwawagayway ng ating pong mga palaspas ay sumisimbolo ng ating pagkilala kay Kristo bilang Hari. Ihimay-himayin natin ang kabuuan. Itong narinig nating ipinahayag na ebanghelyo sa araw na ito, sa mga susunod na araw ay iisa-isahin natin ang mga bahagi nito. Kaya mahalaga na nandoon ka. Mga mahal na araw. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal na araw na. Kailangan pinapaalalahanan kasi po, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, mahal na araw na pero may pasok pa tayo. Mahal na araw na ang mga estudyante nagre-review pa kasi may exam bukas at sa Martes. Kung tutuusin, Lunes Santo na, Martes Santo na dapat medyo inihahanda na yung sarili, yung bang kinukondisyon na natin yung ating sarili kasi hindi magiging madali para sa tao na makuha yung pinakakahulugan ng mga mahal na araw, yung mga ginagawa o gagawin pa ng Diyos para sa atin. Ganun din, may kumakalampag sa pader, sa yero, pasok na Jesus. Pero masaya masayang yugto ito. Masayang pangyayari ito. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung sabihin nyo nga, tapos na ang Kwaresma. Kaya masaya, di ba? Kaya nga nireenact natin sa abot ng ating makakaya, pero kung tutusin, baka mas masaya pa nung panahon, nung nangyari itong puntong ito. Kasi inaakala nila na mayroong hari dahil, di ba, kumakanta nga sila, Hosana sa anak ni David. So inaakala nila na ang darating ay isang hari na pupunta doon sa trono, aagawin na ulit, kukunin na ulit mula sa mga Romano ang kanilang bayan. Kaya nagpupugay yung mga palaspas, yung paglalatag ng mga damit ay pagbibigay pugay sa isang hari at si Kristo ay isang hari. Pero mali nga lang yung mindset ng mga tao kasi hindi siya hari para sakupin ang isang bansa. Hari siya para iligtas tayo mula sa ating kasalanan, palayain tayo mula sa mga umaalipin sa atin. Hindi na yung mga Romano, hindi yung mga ibang lahi na umaalipin, kundi yung umaalipin sa atin na mga nagdudulot ng pagkakasala natin at pagtalikod sa Diyos. Ulitin ko po, papaalalahanan natin. Mamaya kasi pag uwi ninyo, may dala-dala kayong mga palaspas at makikita kayo ng ibang tao o ng mga tao, mayroon dyan mismong Katoliko, ano yan? Ay, palaspas pala. Naku, makabili nga ng palaspas. Bakit? Para pangontra sa aswang. Bakit? Para pampaswerte. Ano bang ginagawa sa mga pampaswerte pag ginaganon sa sarili, di ba? Subukan nyo nga po, hampasin nyo yung sarili nyo kung siswertihin kayo ng, sige nga. Pero yung panawagan po, sa haba ng narinig nating kwento, ang panawagan sa atin, pumasok si Jesus, winelcome natin, sana ihatid din natin hanggang sa dulo.
sana nandoon ka rin hanggang sa dulo. Medyo may mga pangyayari sa Ebanghelyo na medyo masaklap, nakakatakot, pero wag tayong maduwag. Kasi pag hindi mo tinapos, o kung hanggang saan ka lang, baka hindi mo makuha ng buo ang kahulugan. Baka maiwan lang tayo sa kasiyahan at paghihirap. Madalas sa paghihirap, marami ang nawawala. Hindi pa dyan mayroong tagumpay, mayroong pagkabuhay. Kaya kailangan naririto ka. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kayanin mo. Yeah. Mga mahal na araw na. Simula ngayon, mga mahal na araw na. Mahal ito. Walang katumbas na halaga dahil buhay ni Jesus ang kanyang iaalay para sa atin. Papasok siya ng Jerusalem kung paano ding nais niyang pumasok siya sa buhay natin at nawa papasukin din natin. Sa mga palaspas na iyan na inyong hawak-hawak, na inyong pinabindisyonan ay sumisimbolo ng inyong pagpapahayag na nais kong pumasok sa buhay namin, sa buhay ng aming pamilya, sa aming tahanan si Jesus. At sa hirap at ginhawa, hindi kami bibitaw. Kung paanong hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen?